November 24. So 100% reset natin yung uh, mileage. So hindi ko lang alam kung kita dyan, pero ilapit natin yung camera. Para kita. So 11:56 November 24, 0 odo, 100%. Nakabukas yung aircon. Ngayon dalawa kaming nakasakay, and later on may dadagdag. So let's go. Ano muna tayo ngayon? Eco mode. I'll keep you posted. Ito yung karga namin. So mga gamit, tatlo kaming tao on board going to Baguio. Ito naman yung state of charge namin nung umalis kami sa Quezon City Circle, galing sa office ng wife. So syempre traffic, umabot din kami ng almost 4 hours din yata dahil minsan naantok, madaling araw na eh. So dumating kami na Rosario, medyo mababa na yung aking state of charge. Nakapag-charge kami dyan sa isang hotel for 5 hours. 51% na lang natapos yung charging, at we decided to go up and continue our journey. Then so far dun sa pag-akyat naman, yakang-yaka naman yung during Game Boy. Yung pag-akyat, okay yan kahit itaas, stick yung elevation. So kaya wala tayong problema dyan. So yun lang, problema siyempre kapag traffic dahil mahaba yung biyahe. Kailangan mo rin magpahinga kasi nung medyo after nitong tunnel na to, malapit na kami sa Baguio, medyo parang uminit na yung motor. So medyo parang huminto siya. Tapos nagpahinga lang kami after nang lumamig yung motor, okay na ulit. Tapos nakarating kami sa Ayala mga around 12:44 na yan. Nakapag-charge ako sa Ayala Techno Hub at 8%. Just imagine, 8% nakarating kami ng Baguio. So charge kami after 2-3 hours yata na charging sa Ayala Techno Hub. So okay naman, nakapaglibot-libot kami na for 2 days. Then another day, nag-charge ulit ako dyan sa kinabukasan. So dyan ulit kami kumain. Then when we decided to go down na, punta kami ng Strawberry Farm. Yan, yung mga pictures namin doon. So, pero ang dinaanan namin kalsada nun is Asin Road na, kasi nga medyo downhill. Tapos, siyempre, base kasi sa experience ko, wala masyadong kasabay dyan. Kasi ito, example lang nung paakyat yan. Naunahan pa natin yung takyat. So isa yan sa mga magandang gamit ng EV. Yung instantaneous torque na kung kailangan mo is ibibigay sa iyo. And in fact, meron pa akong video dyan o example na nung pababa na kami sa Asin Road, merong isang Innova na talagang nagmamadali siya. So ako mabilis na rin yung takbo ko. Pero yan, ito yung video na yon. So pababa na yan, galing La Trinidad. So humahabol na yung ano dyan, Innova. Talagang pinipilit niya paahon, tapos mabilis na ako niyan. Tapos ayan, talagang montik pa siya niyan dahil bila siyang bumabig. Tapos ayan, bilang bumugay usok niya. Siguro hirap na rin. Kasi yan, ito pababa ng Asin Road. Medyo maganda lang dito sa Asin Road kasi nga usually wala kang kasabay dito, tapos downhill. So yung regen mo, hindi ko malala kung 10 or 10% lang yung nabawas sa akin going towards Rosario ng mga panahon na ito, kasi nga although sigsag siya, so kailangan lang masanay ka. So yun lang palagi, no? Kung magta-travel naman tayo ng EV, siguro yung range is not, andun yung range anxiety, pero kailangan lang natin talaga iplano yung ating sasakyan, ano yung ruta na ating dadaanan, and of course, kailangan nasa condition din tayo sa pagmamaneho. Kasi kahit na ba anong range ng sasakyan mo, kung wala ka sa kondisyon sa pagmamaneho, di ba?
So, wala yan. But then again, it only shows na ang ating Wuling, Game Boy, or Tin-EB is kaya makipagsabayan sa ICE vehicle or kahit dun sa mga ibang sasakyan na longer range. Ito yung pangalawang tunnel dun sa Asin Road. So, medyo ano na dyan, hindi na masyadong malamig, pero ang sarap din ng pagbaba mo kasi nga talagang ikaw lang yung bumababa dyan. Minsan bihira yung kasabay mo, mga motor lang. And yung packet naman, bihira din yung umaakyat dyan. Kasi nga yung iba, hindi pa sila pamilyar. Tsaka yung mga sigsag kasi dito sa kalsada na to, medyo kung hindi ka sanay, delikado. So, kailangan lang naman natin yung mindset na dapat yung maintain yung line natin, diba? Maintain siguro yung speed. And of course, yung katawan natin, palagi nating sanayin na or hindi tayo dapat inaantok. Kasi kung magkaroon na ng indication na inantok tayo sa biyahe natin, dapat talaga magpahinga na tayo. And syempre, yung sasakyan din natin, no? So, hindi naman yan 300 kilometers ang pwede mong itakbo. Talagang tatakbo mo na siya ng 300 kilometers. Diba? Kailangan din natin magpahinga. Kaya nga ang ginawa ko dyan, so pagkababa namin, going to Rosario, so nakababa naman kami na Rosario. Yan, ang mga tao tumitingin doon sa ating sasakyan kasi nagagandahan sila, napakaliit. Pero pagkatapos niya, nung nandun na kami sa Rosario, we decided na kailangan pa rin mag-charge sa Urdaneta para din makaabot ng merienda or at least dinner, diba? At yung sasakyan makapahinga and makapag-charge tayo. Ito halos nasa baba na yan ng Asin Road. Ito, konti na lang sigsag yan. So, okay naman yung naging biyahe dahil ito hindi na masyadong malamig yung area na to. Then nakarating kami sa may SM Urdaneta. So nakapag-charge din tayo ng at least 2 oras. Ito na yung charging natin sa SM Urdaneta. More than 2 hours tayo dyan. So, after that, lumarga na tayo pa Rizal. So, nakaabot naman tayo ng bahay at 13% and 667.5 kilometers. So, that's all. Para doon sa mga nagbabalak na magbiyahe, so always plan your route. So, yung direction, lahat, mapa and all. Yung mga charging stations natin, and in case of emergency, dapat meron kayong plan B. So, yun lang for the day and thank you.